Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan po natin ngayon ito. Kahapon kasi si dating Pangulong Duterte, through his lawyer, ay nag-decline nag-decline ho sa imbitasyon sa kanya ng Quadcom. At ang dahilan po, ano daw, not feeling well, short notice. Para namang manggagaling sila sa ibang ibayo. 'Di ba? Sabi ko nga, nakuha ngang pagkatapos na makapanood ng Quadcom, kinabukasan, ma-implicate, 'di ba? Bumiyahe, tumakbo sa INC para magpaliwanag. Siyempre, para hindi magalit sa kanila at tawag diyan na hindi sila bitawan ng suporta. Pero alam niyo ako, bakit susuportahan yung ganitong klaseng pag-uugali? 'Di ba? Ngayong na-reveal na yung asal talaga ng pamilya ito, palagay ko, dapat lang po talaga na talikuran sila. Huwag nang suportahan. Diba? Isipin mo, idinamay ang inyong karelihiyon na maibulid sa kasalanan. Kahit sabihin pa natin na choice ng tao yun eh. Diba? Hindi magaganon. Kumbaga, hindi ho, parang si Eva yan eh. Diba? Kung hindi po ito nilapitan ng tukso, hindi ito matutukso. Kung si Adan, hindi nilapitan ng babaeng tukso, hindi rin po matutukso. Bakit? Alam nang mahina eh. Bakit lalapitan mo? 'Di ba? Lalapitan ng tukso. Yun eh. Di sana maisip nila yun na talagang i-declare nila na we will no longer support you. Unless, harapin ninyo yung mga investigation sa inyo. Hindi pwede yung tago-tago and then meron kayong assurance ng suporta. 'Di ba? Okay. Now, kita nyo naman yung pinagagawa nito. Ito, lumang picture na po ito. Pero, alam nyo naman ang style nito pag magpapaawa. Simpleng bahay, hindi kulambo, di ba? Yan. Ngayon, meron ako sa inyo gustong ipakita. Meron po kasing, di ba, may tanong ako sa inyo kanina. Sa tingin nyo po ba may pag-asa pa na ito ay maging magkaayos pa sila ni na PBBM? Ako po naniniwala at sinasarado ko na po ang pintuan. Sabihin ko sa inyo, wala na pong pag-asa. Bakit? Mismong manggaling na po kay VP Sara. Pakinggan nyo ha. Which is a very legitimate question. Sabi niya, ano yun? kalaban namin yan. We cannot ever work. Which is true. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Yun! So, kalaban na kita for life. So, wag na ho kayong umasa. Okay? Alam niyo, wala naman hong masama na magtanim tayo ng sama ng loob. Wala pong masama doon at walang mali doon. Maliban na lang kung pag-iisipan mong gawa ng masama. Ang pagtatanim po ng sama ng loob sa ginawa sa'yo, it is a normal human reaction. At tingin ko naman, wala naman itong nilalabag sa 10 utos ng Diyos. At hindi naman po nito nilalabag din ang pag-ibig na binabanggit doon sa Biblia. 'Di ba? Ang pagtanim ng sama ng loob, ang magbibigay sa iyo ng urge, okay? Na maging maingat ka na. 'Di ba? Maging maingat ka na sa maraming mga bagay-bagay sapagkat naranasan mo na ito. Wala pong masama doon. Okay, again, kapag hindi mo pinag-isipang gawa ng masama, yung kinasamaan mo ng loob o kinasamaan mo ng loob, wala ka pong kasalanan doon. Normal lang yun, tao ka. Okay? Wala kang gagawin sa kanya. Iniingatan mo lang yung sarili mo at yung damdamin mo na huwag nang maulit ang ginawa sa'yo. Now, kasi dito kay Sara, mismo sa kanya na nanggaling. Kapag ka, personal, sabi niya, kapag kakalaban niya, kalaban niya na for life. Yan. We cannot ever work. Which is true. Ako, pag may kalaban ako, kalaban na kita for life. Hindi na kita pwede maging kaibigan. You see that? Pag sinabi kong magkaaway na tayo, tapos na yan, wala na tayong babalikan. Correct! That's a very that's a very, basic human nature. Anger, pride. Wala kang anger, wala kang pride, hindi ka na tao. Diba? Correct. Yes. Pero, as I said, in which was announced by Attorney Karen kanina, we can be individually positive. Pwede ka namang
Pwede naman magkalaban tayo, kayo dyan. Magkalaban ba tayo? Hindi naman. Wala bang mag-aaway dyan? Di ba? So yun na ha, maliwanag na yun. Mismo kay ano na nga kay Sara na ho nang galing. Ay, mamaya na yan. So naalala nyo, yung kanyang, yung dahilan po nito ni Daddy Diggs na hindi siya pupunta sa Quadcom hearing ngayon, ang problema niya, short notice, tapos not feeling well. Alam niyo kung totoo yon. Ako, I'm hoping na hindi po yun totoo. Gusto ko manatili talaga siyang healthy para dumating yung panahon na magtago-tago siya ng ganyan, meron siyang lakas. Di ba? Kasi nakakairita na ang tapang-tapang magsalita, ang yabang-yabang magsalita, puro hangin lang naman pala. Bakit ayaw harapin yung gagawing pagdinig ngayon? Ang purpose lang naman nun para magbigay siya ng linaw, magbigay ng insight. Ano ba tong mga sinasabi nila rito na ikaw ang pinakapunot dulo, ikaw yung pinakapromotor dito? Hindi ba? Iyan dapat na samantalahin niya na pagkakataon. Hindi naman siya ikukulong. Wala namang pending warrant of arrest laban sa kanya. So ano ang kinatatakot? Hindi naman katanggap-tanggap yung dahilan na short notice. Nakakagala nga ng basta-basta. Ilan yung mga kasamahan ko sa trabaho na taga Davao City? Wala pang isang oras ang flight dyan. Hindi ka kakain ng isang araw. Ano short notice? Ang bilyonaryong tao yan. Kayang-kaya niyang kumuha ng mamahaling hotel. Ang offer nga sa kanya ng Quadcom, magpasabi lang kayo ng maaga para kung anong treatment ang gusto ninyo. 'Di ba? So baka sagutin na rin ng Quadcom kung saang hotel siya patitirahin. Habang nandito siya sa Manila. Wala pero very frustrating para sa mga umaasa na bibigyan niya ng linaw, sasagutin niya yung mga paratang sa kanya ng mga dati niya pang tauhan. So, ito ang nangyari ngayon Kung sino po yung pinaka tinuturong promotor, tatlo pala, etong si Duterte, tapos si Bato de la Rosa, and then si Bongo ang itinuturo ni Garma. So, tanungin ko po kayo mga kababayan, kung kayo po ang i-implicate sa isang krimen na alam nyo na pwede kayong pwedeng masira talaga ang iyong reputasyon at bukod doon, ang mga mararanasan mo pa dyan, masampahan ka ng kaso. Di ba? Samantalang, habang nag-iimbestiga ang ahensya ng gobyerno, katulad ng Quadcom, meron kang pagkakataon na sabihin mo, di ba, iribat mo yung akusasyon laban sa'yo. Nang sa ganun, paglabas po ng committee report, wala kayong problema dahil malinaw mong naidepensa yung sarili mo, di ba? Nasagot mo, napatameme yung mga taong nag-aakusa sa'yo. So pagdating ho ng committee report ng mga to, kasi yung ginagawa nila, hindi lamang po ito in aid of legislation. Ito po nag-gather ito, tama si Sara, nag-gather po ang Quadcom ng mga ebidensya laban sa kanila. So might as well, di ba, defend yourself as early as of now kaysa sa idepensa mo sarili mo sa korte. And why would you do that? Na hintayin mo pang dumating sa korte para galitin mo, di ba, para magalit yung mga supporters nyo at lumabas sa lansangan. Alam nyo, sa aming mga vloggers at saka sa mga DDS vloggers, sa mga nasa media, pabor ho yung gusto ninyong gawin. Pagkakakitaan namin kayo, revenue yan, views yan. Di ba? Pero dapat reality-wise, total, meron naman siyang abogadong makakasama sa Quadcom. Siya mismo, isang abogado. Alam niya kung kailan po yung magiging, yung sasabihin niya, incriminatory na sa kanya. Di ba? Na pwedeng gamitin sa kanya sa pagdating ng panahon. Alam niya kung kailan sasagot o hindi. At alam niya rin kung paano itong i-rebut. Di ba? Ay, nako. So, for now, umaasa ako na iimbitahan uli ito. Hindi ito titigilan. Ito na po ang simula ng pagpapadampot
kay Rodrigo Duterte, kay Tatay Diggs. Sinimulan na. Tingnan nyo si Harry Roque. Yung asawa niya, tumakas na ang bansa. Di ba? Sumibat na. Harry Roque, nowhere to be found. Pero, tinitrace naman ng, mga otoridad yung kanyang IP address base sa kanyang mga contents. So, it's just a matter of time, no? Maybe days lang yan, weeks, babagsak at babagsak din yan sa kanilang mga kamay. At ito pa, ang good news, wala hong plano ang Quadcom na itigil itong investigasyong ginagawa nila. Hanggat meron pong mga irregularidad na mga nangyari at nangyayari, iimbestigahan nila. Sabi nga nila, well, tingin naman namin, this is the primary duty of the Legislative Department. Tama yun. Di ba? At saka, eto hong mga taong publiko, tama lamang po na sila po ay imbestigahan publicly. Yung buhay nga nila, open book to the public eh. Bakit yung kanilang atraso hindi pwedeng imbestigahan in public? 'Di ba? Dapat nga diyan walang walang tawag dito, walang special treatment na merong executive session unless talagang kailangan yung involve ang national security. 'Di ba? Mabuti pa ang Congress mahigpit sa ganun eh sa pagpapatupad ng executive session. Ang Senado sobrang luwag. Oh. Di ba? Sabi ni Eden TV. Bagoong lipunan ba ito? Hindi po. Yung bagoong lipunan po nandun po sa Davao City. Okay. Alright, so iwan muna natin ito. Wala tayong magagawa. Ito nga lang po yung tanong natin. Kinarma na ba si Duday? Itatapon ng bangkay ni Apulacay sa West Philippine Sea. Tapos ang tatay niya ngayon not feeling well na. At kung totoo ito, ilang bulati na lamang po kaya ang pipirma?